there. Naka so kato siya is pero nakabuot ang demokrasya pinaagi sa kalinaw ug pagkahiusa sa mga Pilipino. So, even though nakuan gyud nila ang kalinaw ug paghiusa sa mga Pilipino. And thus mo proceed na ta sa mga challenges in rebuilding democracy. So, Corey cited challenges in rebuilding democracy, communist insurgency, economic decline, and heavy foreign debt. Half of export earnings went to PDEF, interesting that Filipinos never benefit from. She thanked the US for being a home for her family. You urge US support in building Philippines democracy. Hope the Philippines will stand up the testament to both nation commitment to freedom. So si si Cory Aquino is kanang sa mga Pilipino sa pagtukod balik sa demokrasya. Usa 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 sa mga problema mao ang communist insurgency, ang pagdeteriorate sa ekonomiya ug ang bugat kaayo nga foreign debt. Giingon niya nga halos katunga sa export earnings sa Pilipinas mga 2 mga kantidad og $2 billion. Nagkantidad og $2 billion. Mm, gikonsumo lang sa pagbayad sa interes sa utang nga wala gid nga wala nga wala nakapahimulos ang mga nga, nga wala nakapahimulos wala nakapahimulos ang mga Pilipino at ato nga kuan. So, sa pag-close sa iyang speech, nagpasalamat si Cory Aquino sa United States kay nahimong balay og kanang refuge para sa iyang pamilya ug giingon niya nga mao to ang happiest years or 3 happiest years sa ilang kinabuhi. Iyang giawhag ang US nga motabang sa pagtukod sa Pilipinas usa ka new home for democracy. Para niya, ang alliance sa Pilipinas o sa US mahimong shining testament sa shared commitment nila sa freedom. So mao to siya. So let's proceed the last. So mao ni siya ang last na kuan sa